Good day po mga bossing. Meron po nagpapatulong sa atin kung paano magtanggal at magpalit ng alternator ng kanilang Nissan Sentra. So eksaktong naman po at meron tayong papalitan dito ng alternator. Ito, Nissan Sentra B13 ECCS. Yan, madali lang po yan tanggalin, kayang-kaya nyo po yan. Pero syempre, pagka first time ninyo, mag-research muna kayo and picturean nyo yung mga tatanggalin ninyo para sigurado. Huwag kayong magdepende sa memory ng inyong mga utak. So picturean nyo po muna lahat ng parts niya para maibalik nyo ng tama pagka natanggal nyo na. Yan. So para po sa safety, tanggalin nyo rin po lagi ang negative terminal sa battery. Yan, para may aksidente man halimbawa na naidikit ninyo yung tools ninyo sa mga ground o live wire, hindi po magkakaroon ng short circuit at safe na safe yung sasakyan ninyo. So ang kailangan po natin na tools dito ay 10mm, 12mm, 14mm na wrenches. Mas maganda po kung meron kayong mga ganitong pantanggal. Ayan, L-type, para yung mga hindi natin madukot na mga bolt ay madudukot po natin. So una natin gagawin ay tanggalin po natin lahat ng kanyang mga nakadikit na wires. Yan, mga wire terminal, pati itong socket na dito. At ito po ay live, meaning kahit patay po ang ignition switch, ang makina o tanggal ang susi, mayroon pong supply ito na positive. Kaya dapat tanggal po lagi ang isang terminal dito sa battery for safety po. Tanggalin nyo po muna pala ang radiator fans para mas maluwag kayong makakilos at mailabas ninyo ang alternator pagka nabaklas na ninyo. And then luluwagan po natin yung bolt dun sa ilalim. Kabilaan po yan dyan, tsaka dito sa may ilalim ng pulley. Kaya maganda, meron talagang L-type na gamit. Nandito po sa ilalim ng pulley ng alternator. Hindi ko mahirap lang po pero mararamdaman nyo at makakapaan nyo naman po yan pagka ginawa nyo na sa mga sasakyan ninyo. Luluwagan nyo po muna yung mga yon. Then using 12mm wrench, luwagan nyo po itong lock ng alternator tension adjuster para po ma-adjust nyo yung alternator belt via adjuster bolt po. Counterclockwise po pag magpapaluwag kayo ng mga bolt. Kung sisikipan nyo na po, clockwise po. And then, pagka nagawa nyo na po lahat yon bago nyo baklasin, huwag nyo kalimutan po na tanggalin itong radiator hose para mas madali nyo pong matanggal ang alternator. Kasi kung ipipilit po natin dito, masikip po dito, tatama-tama po siya sa radiator, masisira yung radiator ninyo. So yun po muna ang una nating gagawin. So yan, tanggalin po muna natin ang kanyang mga terminals at socket. Ito po, pindutin nyo lang po yung sa gilid niya, may lock po yan. Medyo mahirap lang siya tanggalin, uga-uga nyo lang konti. Yan. And then, tanggalin natin yung mga terminal. Ito po ay 12. Up. Huwag nyo pong kalimutan, syempre, itabi ninyo yung mga parts na tatanggalin ninyo. And again, huwag nyo pong kalimutan tanggalin yung negative terminal ng battery. Kung may additional ground yung alternator ninyo, tulad po nito, yan, tanggalin nyo rin po. And huwag nyo pong kalimutan mag-iingat sa pagdi-DIY ninyo dahil baka masugatan yung mga malapot porselanan yung kamay. Ang kailangan po talaga dito ay tiyaga. Tanggalin nga muna natin to para luwag. Since magdi-DIY naman din kayo, mag-invest na kayo ng mga tools para hindi na tayo mahirapan, gamitan na natin ito. Mura lang ang mga ganito mga boss, hindi nyo kailangan ng super heavy duty para lang pang DIY ninyo. Dahil pansariling sasakyan lang naman po ninyo, pwede na kayong umorder ng ganito. Nasa ano lang yata to, ang set na nito, kompleto na ha. Pati yung mga iba't ibang sizes niya ay wala pang 400 yata sa online shop. Yan. Pwede na po yon mga bossing. So ito po ang gagamitin natin. So tanggalin ko po muna ito mga bossing. Nandito siya para makita nyong maigi. Nandito sa ilalim nito. Itong pulley. Katapat lang din po nun yung kabilang bolt. Yan. So tanggalin ko po muna mga boss. Yan, naluwagan na po natin at hindi ko po muna tinanggal. Luluwagan ko muna itong kanyang adjuster. Yan, ito po ang gamit ng L, yung L-type na mga tools.
mas mabilis. Ayan, maluwag na. So, luwagan na rin natin yung kanyang yung bolt ng adjuster para ma-adjust na. Maluwag na. So, pwede na natin kamayin pag maluwag na. Ayan, oh. Para maitulak natin, papasok, at matanggal po yung belt. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ayan. Tulak natin pag ganon, humaharang pa rin. So, tulak natin, and then pwede nyo na pong hilain tong belt dahil maluwag na siya. Ito. Ayan, tanggal na siya. Tapos, pwede na po natin tanggalin ang kanyang mga bolt. So, eto na mga bossing, natanggal ko na po yung alternator. Papalitan na natin yan. Hindi ko na po pala tinanggal ito dahil kasya naman siya. Iningatan ko na lang. Pero kayo po, para sigurado, kung medyo nahihirapan kayo, tanggalin nyo po yung mga nakaharang sa kanya. Pati po pala itong kanyang, minsan, humaharang po ito. Ito. Itong kanyang bracket ng adjuster. I'm sure kayang-kaya nyo po yan tanggalin. Ingat lang po kayo pagka gagawa kayo. So yung pagbabalik naman po, kung paano nyo siya binaklas, kabaliktaran naman nun, ganun nyo po siya ibabalik. And then yung tamang sikip po nung belt, wag pong sobrang sikip, wag pong maluwag para hindi mag-ingay. At para mag-charge siya ng maayos. So ayun po mga bossing, maraming salamat po, Nav Customs po.